Mukhang itong Converge Fiber exercise seryoso. Plano nila na pagpapanalo ng mga kampyonato. At kabilang daw dito sa kanilang sabihin natin binabalak daw ngayon ay doon sa mga lumalabas na reports ay gusto daw nila na makipag-trade dito sa Titan Ultra para makuha itong si Calvin Abueva at yung first round draft pick nito. Base doon sa mga lumalabas na reports, mukhang ang gusto rin mangyari ngayon nitong koponan ni Coach Delta Pineda ay ipalit nila itong si Larry Muyang at yung second round draft pick nila para dito kay Calvin Abueva at doon sa first round draft pick naman ng Titan Ultra. Parang parehas naman yung trade na yan dahil si Larry Muyang big man yan, 6'5", magagamit sigurado ng Titan Ultra yan at si Calvin Abueva 37 na rin yan. Pero sa ngayon kasi alam natin maganda nilalaro ni Abueva at yan ang dahilan kung bakit siya gustong makuha nitong koponan ni Coach Delta Pineda. At nakita na natin na naggumagawa talaga ng malakas na koponan itong Converge at parang nagpe-prepare na sila sa isang playoff run talaga. Malalim yung gusto nilang sabihing magawa na move kaya nga hindi ako nakapagtataka na talaga si Abueva ay gusto nilang makuha. Total eliminated na itong Titan Ultra. At kung ikaw naman si Abueva, syempre gusto mo maglaro ka doon sa team na merong tsansa na maka-playoffs. Kaya nga mukhang logically, pwede si Abueva dito sa Converge Fiber XS. Kung papayag ang Titan Ultra sa trade na to, sa tingin ko, okay na okay to para dito sa dalawang kupunan. Dahil si Larry Muyang magkaka-playing time siya doon sa Titan Ultra at may papakita niya kung ano kaya niya gawin. Samantalang ito namang si Abueva, syempre alam na natin matagal na yung gustong makuha ni Coach Delta Pineda. Kaya okay rin yan para dito sa Fiber XS. At syempre, kung makuha pa nila yung first round draft pick ng Titan Ultra, malaking bagay na rin yan para dito sa future na pagpapalakas ng koponan ni Coach Delta. Kumpirmado na itong si LA Tenorio ay maglalaro para dito sa Magnolia Hotshots. Inactivate na itong si LA Tenorio at nilagay na sa reserve list itong si Paul Lee dahil nga meron itong injury. So magiging playing coach ng Magnolia itong si Tenorio. Ito ay para dito sa paghahanda nila sa all-important game ng Magnolia kontra dito sa TNT Tropa. Kaya nga hindi na ako magugulat talaga kung maglaro si Tenorio. Siyempre, hindi pa natin natitiyak kung itong si Jerome Lastimosa makapaglalaro. Pero importante, kaya ito ginawa ni LA, dito mo makikita talaga kung gaano ka-importante yung laban nila kontra dito sa TNT Tropa. Dahil kinakailangan nila ng additional na point guard. Hindi kaya ni Mark Baroka na 48 minutes siya lang ang magmamando dito sa Magnolia. So, kinakailangan niya ng isa pang guard katulad ni Tenorio. Para sa Magnolia, importante siyempre na makapaglaro din ito si Jerome Lastimosa. Pero wala pang clearance yan hanggang ngayon. At alam din natin na kapag ang Magnolia natalo dito sa laban nila sa TNT, malamang mahihirapan sila na maka twice to beat advantage. Kaya nga mukhang kinakailangan daw talaga. Sabi nga nila, hindi naman choice talaga ni Tenorio na maglaro ngayon. Pero ready siya. Kaya nga siya nagpahanda na ng jersey ever since nung mag-decide siya na maging coach ng Magnolia. So mukhang ito na talaga yung inaabangan ng marami, yung playing coach na si LA Tenorio maglalaro na para dito sa Hotshots. Ngayon naman, siyempre, temporary lang ito dahil ang gusto talaga ng Magnolia, ito si Paul Lee ay makarecover. Kaya isa pa ito sa pag-aaralang mabuti ngayon ng Hotshots. Kung ito bang ano ba ang dapat gawin dito kay Paul Lee. Dahil marami nga fans na nagsasabi baka panahon na talaga para i-trade ito. Dahil nga yung pagiging injury prone niya. Nakita natin na ginawa ng San Miguel dito kay Terence Romeo. Magaling na player pero injury prone. So eventually tinrade din nila. Kaya nga ngayon, baka itong kay Paul Lee, ganyan din ang mangyari. Pero sa ngayon, na-focus ng Magnolia ay ito muna paglalaro ni Coach LA. Samantala naman, itong San Miguel Beer ay interesado daw dito sa tinatawag na reserve big man ng Meralco na si Ladis Lepalam, ang 6'10 player na po pwedeng maging sabihin nating project player ni Coach Leo Austria. Nakita kasi ni Coach Leo na itong project player niya na si JM Calma maganda pinapakita. So gusto pa niyang subukan ulit yan at dito naman gagamitin kay Ladis Lepalam. Si Lepalam ay hindi naman ginagamit ng Meralco Bolts. So at ito'y kinuha ng Meralco sa 5th round. So actually kahit second round draft pick lang po ibigay na San Miguel, pwede na yan. Panalo pa Meralco sa trade na yon. Kaya nga sa tingin ko hindi mahihirapan ng SMB na kunin itong si Lepalam kung talagang interesado na sila. Kaya nga ngayon, hindi na ako magugulat kung ito'y matutuloy. Dahil syempre ang SMB naman, ang plano niyan talaga ay bigyan ng additional na support dito sa frontcourt si Junmar Fajardo.
Pag yan ay nagawa ng San Miguel, sa tingin ko magiging maganda kalalabasan nito. Kaya nga masisiguro natin na itong si Coach Leo Austria, susubukan niyan talaga na makuha itong si Ladis Lepalam. At hindi naman siguro magkakaproblema dito sa Meralco dahil itong Meralco ay marami naman silang ibang players na nagagamit. Kaya good move ito para sa San Miguel kung sakasakali. Ngayon naman, pagdating dito sa iba pang mga players ng San Miguel, sa tingin ko hindi na nila kinakailangan pang gumawa ng major adjustments dyan. Except of course yung balitang pag-trade dito kay Jeron Teng at Chris Miller. Pero otherwise mukhang okay na itong lineup ni Coach Leo Austria para dito sa Philippine Cup. Alam naman natin usually nagkakaproblema ang San Miguel dito sa Commissioner's Cup at Governor's Cup yung pagpili ng import. Pero sa ngayon, mukhang dito sa Philippine Cup ay talagang okay na yung lineup nila. Pandagdag na lang talaga itong si Ladis Lepalam kung sakasakali para dito sa barangay sa San Miguel Beer. Kaya ayan ang aabangan ng marami ngayon. At ito namang barangay Hinebra, ayon sa mga reports ay sinusubukan na raw na ayusin itong sitwasyon dito kay Jamie Malonzo. Marami nagsasabi na dapat nang alisin yung 3-year ban dito at payagan ng bumalik dito sa PBA. Kung sakasakali, giging maganda yan para dito sa lineup syempre nitong barangay Hinebra. Pero ang tanong, sa Hinebra nga kaya maglalaro itong si Malonzo? Meron kasing mga balita na baka kung ito'y makabalik sa PBA, baka Malonzo for Parks ang maging palitan dyan. Pero spekulasyon pa lang. Ang importante dito, yung 3-year ban maalis na. Kasi sabi nga nila unfair yung rule na yan. Dahil ito namang mga players, hindi lang si Jamie Malonzo. Ito sila William Navarro, sila Kiefer Ravena at yung iba pa. Kaya nag-abroad yan dahil siyempre parang mga Pilipino rin, mga OFW. Dahil mas maganda ang kita ron. Gusto nila makapaghanap buhay para doon sa pamilya nila. So bakit paparusahan ng PBA yung mga players na gustong umalis? Kaya nga sabi nila hindi tama yung ginawang 3-year ban ng barangay ng PBA Board of Governors sa mga players na ito. Dahil yung mga players na yan gusto lang yan na maghanap buhay katulad ng lahat ng mga Pinoy. Kaya nga ngayon kung sakasakali na aalisin yung ban dito kay Jamie Malonzo, hindi, syempre kasama na rin dyan yung ibang players na sakop ng 3-year ban kabilang na itong si William Navarro na huling naglaro naman dito sa Magnolia Hotshots. Pero sa ngayon, kung ano man ang mangyari, kung alisin man yung ban o hindi, napatunayan na ni Jamie Malonzo na deserving talaga siya maglaro dito sa national team natin. At marami nga nagsasabi, dapat sinama talaga to dito sa Gilas, Pilipinas. Dahil nakita naman natin kung paano siya maglaro basta nagagamit ng tama. Pati na rin itong si Ray Ray Parks. Kaya mukhang yan ngayon yung pinag-aaralang mabuti nitong si Coach Tim Cone, kung isasama na ba, i-elevate na itong si Ray Ray Parks, pati na itong si Jamie Malonzo dito sa Gilas. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Dexter Domer, si Jonel Alagon, si Mon De Guzman, si Katsakino Ducusin, si Anthony Alon, si Michael D, si Malyari Mascarinas. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., si Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, at si Jonel Aragon at yung iba pa.